Ama, Pwede na kayong makaalis. O baka naman gusto nyo ipakalatkat ko pa kayo. Alam mo, lahat na ba tayo? Hindi ako papayag na may sapasan yung mamamatay. Pamilya ko yun, kaya ako magliligtas mag-isa sa papa ko. Dahil siguraduhin ko ang maging abo ang magamang ito. Kapag kayo! Habang sinusuri ni Ponggay ang mga kasong hawak niya, napansin niyang halos pare-pareho ang pattern ng bawat krimen. Parehong paraan, parehong marka, at parehong oras ng pagkilos. Napaisip siya na maaaring iisang tao lang ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang tinatawag na Midnight Monster, isang kilalang serial killer na matagal nang iniiwasan ng batas. Samantala, ipinaalam ni Jackie na bumalik sa City Hall ang babaeng nangulo sa kanila noong oath-taking, si Tindeng. Agad namang tinanong ni Tindeng kung tama ba ang ginagawang desisyon ni Miguelito sa mga proyekto. Galit na sumagot si Miguelito, sinabing wala itong karapatang magtanong at mas mabuting umalis na bago pa niya ipakaladkad palabas ng gusali. Sa kabilang dako, nag-usap sina Tanggol at ang kanyang grupo. Tinanong siya ng mga kasamahan kung kailan nila planong lumusob upang iligtas si Ramon. Ngunit mariin ang sagot ni Tanggol, siya lamang ang lalaban. Ayaw niyang may madamay o masakripisyo pang buhay ng kanyang mga kasama. Para sa kanya, tungkulin niyang iligtas ang kanyang ama kahit siya lang mag-isa. Habang abala si Tanggol sa kanyang plano, tinipon naman ni Lucio ang kanyang mga tauhan. Ipinahayag niyang maghanda silang lahat dahil sigurado siyang paparating si Tanggol. Buo ang loob ni Lucio, ngayong pagkakataon hindi na niya hahayaang makatakas si Tanggol at si Ramon. Sa kanyang isip, titiyakin niyang magiging abo silang mag-ama. Ilang sandali pa, dumating si Tanggol sa hideout ni Lucio. Malakas ang kanyang sigaw, hinahamon ang mga kalaban na lumabas. Agad naglabasan ang mga tauhan ni Lucio at pinagbabaril si Tanggol. Ngunit imbes umatras, matapang na sumugod si Tanggol sa gitna ng putukan. Isa-isa niyang pinatumba ang mga kalaban. Pinakita ang husay at tapang na walang katumbas. Samantala, sa istasyon ng pulis, congratulated si Rigor dahil na-promote siya bilang bagong hepe. Laking gulat ni Hector dahil siya ang officer in charge at walang abiso ukol dito. Nang magtanong siya kung paano nangyari iyon, sinabihan siyang tumahimik. Malinaw na may mas mataas na puwersang naglalaro sa likod ng biglaang promosyon ni Rigor. Sa kabuuan, ipinakita ng mga pangyayari ang lalim ng tunggalian sa pagitan ng katapangan, kapangyarihan at katiwalian. Habang patuloy na hinahanap ni Ponggay ang katotohanan sa likod ng mga kasong tila konektado sa iisang mamamatay tao, mas lumalawak naman ang gulo sa hanay ng mga pulis at sa mundo ng mga kriminal. Si Tanggol, sa kabilang banda, ay nanindigan sa kanyang paninindigang iligtas ang ama kahit mag-isa, pinatunayan ang kanyang walang takot na tapang at pagmamahal sa pamilya. Samantala, ang mga kagaya ni Miguelito at Rigor ay nagpapakita ng patuloy na pagkalugmok ng sistema sa kamay ng mga makapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing paalala na sa mundong puno ng kasinungalingan at karahasan, nananatiling may mga taong handang lumaban para sa katotohanan, katarungan at dangal. Kahit mag-isa, laban sa lahat. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.